Magandang tanghali mga kakalambag at syempre sa mga masugid na nanonood, mga kabataan, youth at kahit na sinong laging nanonood syempre sa Kalambag NCR. So, as we celebrate the National Human Rights Consciousness Week and the celebration of Human Rights Day last December 10, and as we focus to the United Nations Convention on the Rights of the Child o UNCRC, mas tututukan natin ngayon ng usaping right to participation o ang karapatang makiisa ng mga kabataan gaya namin ni Yue. At ano nga ba ang matutulong ng mga mas nakakatanda sa amin mas mapat upang mas makapag-participate pa kami sa mga gawaing makakaya namin gaya nila Kuya Akim at syempre ng makakasama natin ngayong episode na si Ate Donna. So, bago tayo magsimula, ano nga ba yung right to participation o ang karapatan nating makiisa sa mga gawain lalo na ng ating community o komunidad at ng ating bansa o ng country na Pilipinas. So, the right to participation. Children are members of society. Lahat tayo ay kaisa ng ating sambayanan o ng ating lugar. They may be small in size, maaring maliit tayo o maaring makita tayo na hindi makakayang gawin ang mga bagay na nakakayang gawin ng mas nakakatanda sa atin. Ngunit inaasahang sa karapatang ito ay makiisa tayo, lalo na sa pakikiisa sa gawain at sa mga naiisip natin bilang bata. Particularly na din yung mga area o mga bagay na mas makakaya natin gaya ng pakikibahagi sa pagsasalita o pag-share ng opinion. Ngunit bago pa tayo dumako sa ating usapin o pag-usapan ang usaping ito, maaari munang magpakilala tayong lahat, lalo na ang ating makakasama ngayon na si Ate Donna. Pero syempre magsisimula muna sa akin, no? Magandang tanghali puli sa lahat ng nanonood. Ako nga pala si Martina, grade 8 student at masaya ako muli na bumalik ulit sa Kalambag. Syempre, maraming episodes na nawala ako, especially sa Kalambag NCR. Pero ngayon, babalik tayo dahil medyo hindi na hectic ang schedule at Christmas break na. So, ikaw naman, Yue, long time no see. Pakilala ka naman ulit. Ayan, maybe last episode para napapansin niyo ako nawawala. Pero ngayon, kasi nasa school pa ako nun. So ngayon nasa bahay na ako, medyo mas okay na yung internet. So I am Yue and I'm a grade 7 student and I study at Kisay po. So, nice to meet you again, no, Yue. Madaming episode yung hindi tayo masyadong nagsasama or nagkikita. Pero ngayon, may makakasama ulit tayo, no? Yung lagi kong nakakasama dati since nag-start ako dito sa Kalambag. Bago pa man magkalambag NCR, syempre si Kuya Akim. Ayan no, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sa lahat nating mga kapatid na Muslim Allah kanilang mo na masuwadta agantang kangkay no. Magandang araw sa inyong lahat ating mga suking nanonood sa araw na ito no. Parang yun lang din po yung definition ng mga sinabi ko kanina no. So ako nga po pala si Kuya Akib no from Calambag Pioneer no na nagmula sa Kinatawan City at lagi niyong napapanood. So I'm so excited no kasi nga itong topic na to is talagang malapit sa puso ko no. Talagang tawag nito wala ako dito wala ako dito sa live stream na ito kung hindi ako nagsimula no sa pag-practice ng rights natin which is the right to participate. So ayan, back to you Martina. So, tama nga po, no, Kuya Akim. Since the start, napapractice na talaga natin yung rights of participation at ang pagpapakita ng boses ng mga kabataan. So, um, as we start this new episode, so syempre maraming masayang pag-uusapan, talakayan. May makakasama din tayo upang mas mabigyan pa tayo ng dagdag na kaalaman, syempre sa karapatan ng kabataan at mas maipakita din na kayang-kaya mo kahit bata ka. So, ngayon makakasama natin si Ate Donna. So, hi Ate Donna. Hello, Martina. Hello, Akin. Hello, Yue.
I'm very, very happy. Excited tayo ngayon para makasikahan kayo. Ako po si Ate Donna mula sa Kabataan kontra Kahirapan at sa National Advocacy Council ng INAT Philippines. So, nice to meet you po, no, Ate Donna. So, first time ko lang pong na-meet si Ate Donna ngayon, pero alam na alam ko na madami siyang kaalamang maibibigay sa akin. Especially, mas magiging masaya ang episode natin ngayon. But before we start our episode today, babalikan or i-recap muna natin ang mga nagdaang episode ng mga kapwa nating kabataan sa Kalambag. So, on the first episode, pinag-usapan yung rights to provision ng Kalambag Kidapawan, which is yung mga kasama natin or mga kabataang kasama natin sa Kidapawan, which is entitlement, the fact of having a right to something. Provision is the act of providing or supplying something for use. Protection is the action of protecting or the state of being protected. Participation is the action of taking part in something, and rights are entitlement that nobody can take away. At sa pinakahuli or sinundan nating episode, which is yung Kalambag Negros or ang mga kasama natin sa Negros ay ang rights to protection or ang karapatan upang tayo ay pangalagaan o pangalagaan ang mga karapatan natin, which is protecting rights means ensuring that rights of a person served are not ignored upon them or hindi natin binabaliwala yung mga karapatan, maaring magiging masaya man tayo sa pakikipag-usap o pakikipaghalubilo sa kanila, ngunit alam nating may limitasyon ang lahat ng mga bagay. At yan ang natakal ng nakaraang episode. At ngayon naman, sa Kalambag National Capital Region, dito sa episode namin ay pag-uusapan naman namin ang the right of participation. Ano nga ba ang karapatan natin upang makiisa bilang bata at ano nga ba ang maitutulong sa atin ng mas nakakatanda upang mas ma-process pa natin sa utak natin kung paano nga ba tayo makikiisa bilang bata. Tama po ba, Kuya Akim? Of course, no? Talagang napakaganda, no? Na talagang mapag-usapan yung gaya neto na yung tungkol sa karapatan ng mga bata. Kasi nga minsan sa atin, no? Kumbaga, aware tayo about our rights, but hindi naman napapractice. So, ngayong episode na to, sana is magkaroon ito ng kumbaga ng impact sa bawat mga bata kung saan hindi lamang aware sila, kundi talagang ma-practice nila yung kung ano man yung karapatan na meron sila. At madidiscuss din natin yan mamaya. Back to you, Martina. So, thank you po, no, Kuya Akim. Pero dahil nga po kasama natin si Ate Donna ngayon, ano nga po ba ang masishare niya sa atin, mga kabataan, at syempre kay Kuya Akim? Ano nga ba yung masishare niyang points or maybe yung views niya bilang mas nakakatanda sa atin kung ano nga ba ang kahalagahan ng karapatang ito? Tama po ba, Ate Donna? Yes, thank you Martina. Oh. Though nakatatanda nga sa inyo pero parte pa rin ako ng kabataan. No? Kaya yes, baka kasi isipin nyo, hindi pa naman ako part na na matatanda. Pero yes, Oo. napakahalaga ng kabataan nating ay ng karapatan nating mga kabataan. Kasi kailangan na natin iwaksi yung pag-iisip na ang mga bata ay bata lang at walang alam, no? Yes. At tayong mga bata ay meron tayong kaalaman, meron tayong kakayahan para makaambag sa kaunlaran ng ating lipunan. At mahalaga yung bawat opinyon natin, bawat pag-iisip natin sa pagbubuo ng mga pulisiya, mga programa na mas inklusibo at mas epektibo para sa kaunlaran ng bawat isa at ng lipunan. Kapuan. So, thank you po, no, Ate Donna. Pero bago po tayo dumako sa mga ganyang usapin, ano nga ba ang kahalagahan or para sa atin, bakit nga po ba mahalaga upang ipagdiwang ang National Human Rights Consciousness Week, which is pinagdiwang po natin this week, no? Bakit nga ba ito mahalaga sa point of view natin at also kung ano nga ba ang naibibigay nito syempre sa karapatan natin? Paano nga ba nito mas nasi-strengthen kung ano yung pagkakaalam natin sa mga karapatan natin at kung paano natin nagagamit sa tamang paraan ang karapatan natin ito. So magsimula muna sa iyo, Yue. Ayan.
Ang pagdiriwang ng National Human Rights Consciousness Week ay isang mahalagang okasyon upang muling ipaalala at bigyan diin ang halaga ng karapatang pantao sa lipunan. Ito ay hindi lamang pagdiriwang kundi isang pagkakataon upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa at kamalayan tungkol sa mga karapatan ng bawat isa. So, salamat no, Yue. Tama nga no. Habang pinagdidiwang natin yung National Human Rights Consciousness Week, mas nasi-strengthen yung idea natin about sa kung ano nga ba ito. Especially, maraming mga cases ngayon na um, nawawala ang karapatan, hindi lang ng kabataan, kundi ng mga mas nakakatanda sa atin or sabihin natin na mas may idea na about sa nangyayari sa mundo. Upon this, siguro mas nare-refresh sa utak natin kung ano nga ba talaga ang karapatan, paano ito pahalagahan, at bilang tao, bilang isang mamamayan, paano mo nga ba ipapakita na may karapatan ka. Tama nga po ba, no, Ate Don? Yes. Opo, Martina, maraming salamat. At dahil nabanggit mo nga yung sa about sa, well, dahil tayo yung mga bata, di mas inosente tayo at natural lang naman na yung mga mas matatanda sa atin na mas marami experience ay may mas alam. Kaya nga, kaakibat ng karapatan ng bata sa partisipasyon ay nandoon din ang karapatan ng bata sa tama at sapat na impormasyon. Kaya para kung tayo ay makikibahagi nga o makikilahok sa decision making processes, sa pagbubuo ng mga programa, alam natin yung background na kung ano yung sinasabi natin. Ngayon, so maraming salamat at nabanggit mo yun, Martina. Napakahalagang punto nun. So, habang napag-uusapan nga natin ang karapatan ng kabataan o child's rights at kung ano nga ba ang napapaloob sa UNCRC, maaari ko po bang imbitahan si Kuya Akim upang ipaliwanag ano nga ba ang karapatan ng kabataan ayon sa UNCRC? No. So, bago ang lahat, so maraming salamat Martina, no? So, bago ang lahat, no, i-define muna natin ano sa UNCRC kasi minsan kasi paulit-ulit natin binabanggit, no? Pero hindi hindi natin medyo familiar kung ano yung ibig sabihin ng UNCRC. So, UNCRC means po is ang ibig sabihin po ng UNCRC ay United Nations Convention on the Rights of the Child, no? Ito yung kumbaga binalangkas ng UN, no, na sinang-ayunan ng 193 na mga bansa, no. Itong UNCRC po ay kumbaga binuo at pinagkasunduan ng mga bansa na kabilang sa United Nations na kung saan nangako sila kabilang Pilipinas na tutuparin o susundin nila at magiging guide to nila para pangalagaan, no, yung mga karapatan ng mga bata mismo sa kanilang bansa maging sa Pilipinas na rin. So UNCRC, no, kagaya din ng UDHR which is the Universal Declaration on Human Rights, meron din siya, nakapaloob din nito is yung civil rights, yung social rights, political rights, and also yung ano na rin natin, economic rights. Which is when we say civil rights, ito yung karapatan talaga natin bilang tao. Simula pinanganak tayo, just like karapatang mabuhay, karapatang, I think karapatan sa edukasyon, which is in line pa rin siya sa civil rights. Then sa social rights is yung karapatan natin na makihalubilo sa iba, makipaglaro sa ating mga kapwa-kabataan. Then pagdating naman sa political rights is yung mapakinggan yung boses natin, mapakinggan ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan, at isigit sa lahat is, di ba nga, mayroon na 15 to 18 is pwede na tayong makilahok, no, sa ating sanggunian kabataan elections, which is part din yun ng ating political rights. Pagdating naman sa economic rights natin is, tawag neto, dito papasok is yung karapatang mabuhay, kumbaga karapatan na magkaroon ng, kumbaga yung sapat na ano nga ba yun? Oh my gosh, di ko matumpok, no? Basta sapat na pagkain sa pagkainan, no, na talagang kailangan ng ating mga kabataan. So nabanggit na kanina ni Martina, no, yung tatlong klasifikasyon ng ating
human rights, which is yung provision, yung protection at yung participation, which is ngayon, yung ating tatalakayin is itong participation. Just like nasabi ni Ate Donna kanina, no, na yung mga, hindi lang tayo basta-basta bata lang, kundi tayo yung mga bata na, kumbaga, kaya nating makilaho, kaya nating magbigay ng ating ambag sa ating, hindi lamang sa lipunan, maging sa bansa na rin. Di ba nga, ito yung platform po talaga ng kalambag, which is mga ngalampag tayo at as well as, of course, magbibigay din tayo ng ambag no sa ating kapwa kabataan. Kasi nga dati no yung yung talagang laging pinapakanta sa atin during our elementary days pa yun yung bawat bata ay may pangalan, may karapatan sa ating mundo. Siyempre, yun talaga yung nagiging base. Ito yung mga karapatan ng mga bata. Since kayo nasa 21st century na tayo, no? Kumbaga, masyado ng moderno. So, hindi lang tayo magi-stay sa doon sa karapatan na magkaroon ng pangalan, karapatan mabuhay sa mundo. Yung parang gano'n yung sa song lang. Pero ngayon is, of course, yung boses natin napakahalaga at higit sa lahat yung boses na yun is talagang may maiaambag sa ating komunidad. So, back to you, Martina. Ay, Ate Donna. Yes, Ate Donna. Baka, alam ko may Kaya, dadagdag sa Ate Donna. yes, may dadagdag lang ako. Yeah, tama yun, Akim. Maraming salamat na banggit mo yun. Dahil nga pinagkasunduan ng iba't ibang bansa, kabilang na ang Pilipinas, ang UNCRC, Opo. no? Kaya yung pag-celebrate natin ngayon ng Human Rights Consciousness Week ay paalala na, uy, government, nag-promise kayo na poprotektahan nyo at i-uphold nyo ang aming mga karapatan. Kaya ito'y Oo. magsisilbing paalala sa atin, sa bawat mamamayan, na bantayan, protektahan, Oo. ipaglaban, singilin natin yung mga karapatan na ipinramis sa atin nung taong 1990 na ipinagtibay ng Philippines ang itong Opo. UNCRC. Mm-mm. So, tama nga po, no, Ate Donna. Minsan kailangan din natin ipaalala ulit. Siyempre, yung mga pinangako sa atin dahil gaya nga din po ng pagpapaalala natin sa mga normal na tao ng mga pangako sa atin. Paano pa po kaya ang gobyernong maraming mga tao sa isang bansa na pinamumunuan. So, siyempre kailangan din natin ipaalala yon sa kanila. Ano yung karapatan natin at siyempre kung paano nga ba nila mai-establish ulit yung karapatan natin. Dahil syempre nga, sabi nga ni Kuya Akim, nasa 21st century na tayo. Habang tumatanda ang mundo, marami na ring point of view ang mga tao. Nag-iiba-iba na rin ang tingin ng mga tao sa ganitong mga usapin. Maaring ang iba ay mas nagiging mas marami silang kaalaman sa usaping ito, which is tumataas din ang value ng mga karapatang ito, maaring nadadagdagan sa paglipas ng panahon. So, as we talk no sa karapatan ng kabataan sa UNCRC, kasama dito ang child rights to participation. Ano nga ba ang karapatan mo sa pakikiisa at ano nga ba ang makakaya mo upang ipakita mo ang pakikiisa mo hindi lang sa pamayanan, maaaring magsisimula ito sa ating tahanan, lalo na kung bata pa tayo. So, sa age namin siguro ni Yue, nasa stage na kami which is marami na kaming nalalaman sa mundo or mas nagiging open na kami sa nangyayari sa mundo. At alam ko na sa pamamagitan ng partisipasyon namin bilang mga bata o pakikiisa namin sa mga bagay na ito ay naipapakita din namin ang tapang namin bilang bata at ang kaalaman namin bilang bata na sabi nga nila, hindi porket bata ka ay papayag kang tawaging bata ka lang. Dahil lahat ng bata ay may kakayahan at mayroong galing na maaaring ipamalas hindi lamang sa tahanan nila kundi sa buong mundo. So, tama nga ba, Yuen, no? Or maaari nga ba naming mahingi ang opinion mo about sa child rights to protection o ang karapatan ng bawat isang kabataan na makiisa sa lahat ng bagay? Ang pagkakaalam ko kasi, ang child participation ay tumutukoy sa aktibong pakikalahok at partisipasyon ng mga bata at kabataan sa mga usapin, proseso
at desisyon na nakakaepekto sa kanilang mga karapatan sa lahat ng mga bata. So, salamat no, Yue. Tama nga no na tayo bilang bata ay may kahalagahan tayo sa partisipasyon. Ang maaaring good example na dito ay sa bahay. Sa pagtulong natin sa gawaing bahay, ipinapakita natin na marami tayong um, may participation tayo sa pagbuo ng isang magandang tahanan o pagbuo ng isang magandang relasyon sa bawat isa sa loob ng ating tahanan. At kung dadako naman tayo sa paaralan, mayroong mga um, student government o kaya clubs, organizations kung saan ipinapakita din ang participation natin bilang bata sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga layunin natin kung ano nga ba ang mas gusto nating paaralan o upang mas gawing mas masaya at magandang environment ang paaralan natin, no? Dahil sabi nga natin, as our school is our second home o ang pangalawang tahanan natin bukod sa ating bahay, ay gusto din nating gawin itong masaya, ligtas at maaaring sabihin nating lahat ng mga bata ay masayang pumapasok sa paaralan. Walang halong takot at sa pamamagitan nito ang pag-participate natin upang gawin itong masaya. Lalo na ang mga ang mga student government at mga organization at club sa school natin ay ipinapakita ang mga layunin natin kung ano nga ba ang mas gusto nating paaralan. At sa pamamagitan nito ay maaari rin siguro nating maipakita na sa takdang oras o sa paglaki natin ay mayroon din tayong magandang layunin sa ating bayan o kung saan mas gawin pang maganda ang bayan natin, which is ang Pilipinas. Tama nga po ba, Ate Donna? Oo naman, At alam nyo ba na dahil milyon-milyon ang populasyon na dito sa Pilipinas, di ba? At halos kalahati dun ay mga kabataan. Kaya nga naman, in numbers pa lang, ay dapat binibigyan na talaga ng kahalagahan ang opinion, mga issue at rekomendasyon mula sa mga bata. To ensure nga na yung mga pulisiya natin, mga programa na ibinababa sa atin ng ating mga leader ay talagang epektibo at sasagot talaga sa kung ano yung mga issue na dinadala natin. Hmm. So, thank you po no, Ate Donna. So, gaya na nga din po ng mga issues sa ating bansa, maaaring nakikita nga natin sa social media pa lamang na kung ano yung boses ng mga kabataan. Pero lagi pa rin nating tatandaan no, na maging observant, which is social media can be our platform to speak or to talk about certain issues sa ating bansa. Pero lagi din nating tatandaan na may kaakibat na um, bagay ang mga ginagawa natin. Kaya yung sinasabi nga nilang think before you click, lagi muna nating tatandaan na kahit tama man ang opinion natin ay dapat ipahayag din natin ito sa isang magandang paraan. Tama po ba, Kuya Akim? Of course, no, talagang tamang-tama. Even tayo dito sa Kalambag, no, of course, laging iniisip ni Init yung kapakanan natin, no, lalo na ngayon na nasa live stream tayo, na talagang kailangan maprotektahan din tayo sa ating pakikilahok, no, sa ating, of course, sa ating lipunan, no, na talagang napakahalaga yung impormasyon natin na alam naman natin sa tama yung stand natin. Kasi karapatan natin yun na yung kumbaga manindigan sa kung ano man yung opinion na meron tayo. Pero di talaga natin maiiwasan sometimes na talagang may tawag nito, may mag-opposite sa kung ano man yung sasabihin natin, ganon. Pero talagang ganon talaga sa mundo, no, na hindi natin mapi-please lahat. Basta ang napakahalaga sa atin na kumbaga, napakalaga sa atin na, kumbaga, manindigan kung ano yung meron tayo. Kasi mga kabataan tayo eh. Kumbaga, nabanggit natin kanina sa 21st century na tayo, no, na meron tayong karapatan sa pagpapahayag ng opinion. And of course, sa opinion na yun is, kailangan maprotektahan din tayo sa ating pagpapahayag ng sa ganun is, malaya tayong makilahok sa kung ano man mga aktibidad na meron sa ating paralan, sa tahanan, o maging sa ating komunidad.
So, tama nga po no, Kuya Akim. About nga po dun sa pakikiisa ng mga kabataang gaya natin ay ipinapakita rin nga natin kung ano yung um, makakaya natin bilang bata. Pero as we talk about no, certain views natin about sa child participation, gaano nga ba ito kahalaga or para sa atin about our everyday living, bakit nga ba mahalaga ang child participation? Um, Maaaring sabihin nating nakikisa nga yung mga kabataan, pero bakit nga ba ito mahalaga? Ano nga ba yung main point nito at bakit natin ito ginagawa, no? Kuya Akim. So sa akin, lagi natin itong ginagawa, no? Hindi lang para alalahanin, kundi i-practice din, no? Kung ano man yung mga karapatan na meron tayo. Of course, sa tahanan, no? Talaga napakalaga na kung magdedesisyon si mama at si papa, gano'n, kailangan na involved din yung mga bata kasi part sila ng ano kumbaga sa isang organisasyon is member sila doon and of course kailangan din mapakinggan no ng mga magulang kung ano yung point ng kabataan, ano yung point ng kanilang mga anak regarding sa mga pagdedesisyonan no. So talaga napakahalaga na may mga ganong aspeto sa tahanan o maging sa paaralan din no kasi sa paaralan ngayon no mas pinapractice tayong student-centered which is sa loob ng school hindi si teacher yung bida kundi yung mga bata na ho yung bida wherein kumbaga kailangan nakapokus talaga sa mga bata kasi sila yung talagang bibigyan ng pansin para sila yung matuto ganon as well as talagang manggaling din sa kanila no na kapag may natutunan sila kumbaga yung role ni teacher na lang doon is magpa-facilitate lang kung ano yung natutunan ni ni estudyante o ng bata doon sa napag-aralan. Of course, in our community, napakalaga rin na kumbaga magkaroon ng participation sa pagdedesisyon, no? Especially tayo, mga student leaders tayo, no? Si Donna, of course, si Yue, si Martina, of course, sa isang planning, no? Ng mga student organizations, kailangan talagang doon pa lang na way, no? Is mapapakita na hindi lamang tayo aware doon sa ating mga karapatan na makilahok, kundi pinapractice din natin. Kumbaga, may kaakibat, no, na paggawa, no, na talaga makikita na ibang kabataan, napakagandang way ito sa mga kabataan na maging active sa mga ganitong mga gawain. Ang sa ganun is, makahikayat din tayo ng ating mga kapwa kabataan na, of course, sumunod sa atin o kumbaga maging magandang ehemplo sa ating lipunan. So, how about you, Ate Donna? Ayan, oh. Napakahalaga, yes, ng child participation. Number one, para sa positive development ng kabataan. Alam niyo ba na ang pinakamabilis na pag-develop ng utak ng tao ay nagsa-start sa unang 7 years nyo sa buhay. No? Developmental Kaya state. pag, yes, so, magdadagdag ako ng konting science, no? At pag Oo. 7 years old, halos 90% na ng laki ng isang adult brain, yung laki ng isang 7 years old na bata. Kaya napakahalaga nung early stages na ito at sa early stages na ito, ay ma-involve na yung mga bata pagdating sa mga decision making or pagpa-participate lang sa mga activities, ang karapatan ng kabataang maglaro, alam natin yan. Oo. So napakahalaga ng child participation para sa personal na development ng kabataan. Oo. At nagbo-boost din ito ng self-esteem at tiwala sa sarili ng mga kabataan. At ini-improve din ito ang kakayahan ng mga kabataan na magbuo ng meaningful relationships with other people, their parents, their friends, pa. At pagdating ng panahon, no, tayo lumaki bilang mga maayos, mabuti, functional adults. Oo. And of course, yung kalagahan nga, ayun nga, tulad na sinasabi ko kanina, sino pa ba yung mga makakaalam na kung ano yung pakiramdam natin, pinagdadaanan nating mga kabataan kung hindi tayo. Diba? Kaya napakahalaga na lagi tayong involved sa mga desisyon na may kinalaman sa atin. Kasi ako naniniwala na yung mga desisyon o mga polisiya na tungkol daw sa atin, para sa atin, pero ginawa na hindi tayo kasama, ay hindi talaga para sa atin. Kayo naman, Martina, ikaw muna.
Dahil bilang ikaw bata, ano tingin mo kahalagahan ng child participation para sa iyo? So, gaya nga po nung nasabi nyo kanina, yung point na self-esteem, which is binibuild din yun yung um, decision making, binibuild yung pagtaas ng self-esteem or sa tiwala sa sarili natin. Which is, lagi ko din yun po nung nai-encounter, especially sa school, which is yung mga co-students ko or mga kaklase ko na nagsasabi na, like, paano mo nagagawa yan, magsalita publicly, or or kahit sabihin nating mag-participate lang inside the classroom, and which is sinasabi ko sa kanila na if alam nilang nasa tama sila, hindi dapat silang matakot na ipaliwanag yung side nila kasi hindi naman pare-parehas ng talino yung mga tao na maaaring yung hinahanap ng teacher namin is sa kanila pala nanggagaling o kaya maaaring yung daan pala or yung susi para mas maintindihan pang isang bagay nasa point of view pala nila. Kasi nga po, sabi nga po, 'di ba, we are unique in our own ways, which is iba-iba tayo ng talino, kaalaman at kakayahan at sa pamamagitan po ng pakikiisa po natin, especially opinion po natin, no, or yung pagsasalita po natin, ipinapakita din po natin kung ano nga po ba ang makakaya natin. Wala naman pong mali kung alam nating nasa tama po tayo at syempre wala pong mali sa pagpapahayag ng opinion dahil opinion po natin yun. So, yun po yung para sa akin, Ate Donna. Ikaw po kaya, Yue? Mahalaga ang child participation po dahil binibigyan nito ng halaga ang mga bata bilang mga individual na may sariling opinyon, karapatan at kakayahan na magbigay ng kontribusyon sa lipunan. Kumbaga, they want them to be safe po and can share anything po. Ito ay nagtataguyod ng mas makatarungang pantay at inklusibong kapaligiran para sa lahat ng mga bata. Pero dagdag ko lang po na tanong, paano kung makagawa ng desisyon ang bata na hindi nakakabuti para sa kanya? Ate Donna? Yan, napakagandang tanong, Yuet, na pagka ang child participation naman ay hindi ibig sabihin noon na binibigyan mo ng absolute na kalayaan ang bata na siya lang mag-decide para sa sarili niya. Hindi naman ganun ng child participation. Ibig sabihin lang naman ng child participation ay bibigyan mo yung kabataan, yung bata, ng meaningful na role na kung saan mag-volunteer sila. Yan. After they have clear understanding. Una sa lahat, yung pagbibigay mo ng child participation, kalayaan sa mga kabataang mag-participate, ay una, bibigyan mo muna sila ng sapat at tamang impormasyon para makapag-decide din sila kung anong tingin nila tama. Yan. At yung involvement, ay, sorry. Yan. Children, should also be involved in decision making by asking them to share ideas that will inform the decision of adults. Kumbaga, yung mga opinion natin ay magsisilbi ding gabay sa mga adults na para makapagdesisyon din sila na kasama tayo dun sa desisyon na gagawin nila. Make sure na yung mga opinion natin, mga mararamdaman natin, baka kasi what if yung decision nila na, for example, bigla ka na lang ilipat ng school. So, explain ng kabataan na baka po wala po akong friends dyan. So, di ba? So, matitake into consideration kung ano yung mararamdaman ng kabataan. Kaya ganun. And of course, mga bata din ay kaya din nilang bumuo ng mga sarili nilang idea. At ang role ng mga mas nakatatanda doon ay tayo yung maging suporta. And when practicing child participation, it is good that you always consider yung age and maturity ng bata. So, yun yung mahalaga. So, hindi ibig sabihin na merong kalayaan ng kabataan na makilahok ay hindi ibig sabihin nun ay absolute na malayang-malaya ka na at ikaw nang bahala mag-isip sa sarili mo. Hindi. Nandun pa rin lagi ang role ng mas nakatatanda sa'yo na merong mas may experience, mas maturity, para gabayan ka.
So, tama nga po niyo, Ate Donna. So, ang kadalasan po kasi ng mga bata ngayon is like parang nafe-feel nila, which is kapag ginaguide sila ng mga parents nila or adults, mas nafe-feel nila na parang tinatanggalan sila ng freedom to speak, which is kung titingnan natin or mas i-review natin yung nangyari na yon, pinapahalagahan pa rin ng mga mas nakakatanda sa kanila, or mas ginaguide lang sila ng mas nakakatanda sila na mapunta sila no sa tamang way, which is sa age namin ngayon is um nag natututo pa kami ng iba't ibang bagay pa, how to be a good adult in the future, and also kung paano namin mahuhubog pa yung mga karanasan at syempre yung mga ideas namin as a young individual. And sa pamamagitan po no ng pag-guide sa amin ng adult, mas nakikita namin or mas nabibigay din po nila yung tama pong gawin. Especially sabi nyo nga po na mas may karanasan na po sila, which is mas matagal na silang nabubuhay sa mundo, mas napapakita din po nila or natuturo din po nila sa amin kung ano nga po ba yung tama sa mali, which is sa age din po namin ngayon, mas marami pong bata yung nabubulag or mas gumagawa po sila ng mga bagay na makakapagpasaya lang po sa kanila, which is wrong po about decision making. But upon doing decisions din po, may mga consequences na kapag ginawa po natin ang decision ay kailangan din po nating kaharapin. At kaya dahil nabanggit mo yan, Martina, kaya din habang tayo yung nag-aaral, pinapractice natin yung child participation natin, nga karapatan natin, dapat kadugtong nun ay ini-empower din natin yung ibang mga bata na sila din ay i-practice din nila yung child participation nila para sila yung magbigay boses sa mga sarili nila. Hindi lang yung iilang tao lang yung nagsasalita para sa kanila. So mahalaga yun na tayo, naiintindihan na natin child participation, lagi nating i-involve yung ibang bata. Yeah. And of course, syempre sa mga parents na nanonood o sa mga guardians dyan, bigyan nyo ng sapat na tiwala yung mga kabataan, no? At lalo na kung pinalaki nyo naman sila ng maayos at meron silang self-esteem, 'di ba? Sigurado ako na hindi sila gagawa ng mga desisyon na intentionally makaka-harm sa kanila o sa ibang tao. Sige po. Ikaw, Akim. Ay, sige. So actually, I agree of what Ate Donna said na talagang hindi naman sa lahat ng na kailangan talagang absolute yung pagbigay natin ng kalayaan sa ating mga kabataan. No, na tama talaga yung role ng ating mga parents, ng ating mga guardians, even sa mas nakakatanda na nandoon pa rin si guidance, no. Kasi kadalasan ngayon napapansin ko na yun talaga yung pagkaka-interpret nila when it comes to child participation. We have freedom to do everything, no? Tapos, minsan kasi kapag nagkakamali rin yung mga bata, no, talagang parang down to earth na talaga yung pagkadismaya na sa sarili nila. They feel like parang end of the world na nila, especially pagdating sa mga grades, no, na feeling nila na kapag bumaba yung grades nila, parang nila, ay, di na siguro ako magpa-participate. So, parang nawawala ng self-esteem, which is, kumbaga yung role nating mga matatanda, hindi naman tayo matatanda na, Kumbaga, role natin na mas makatatanda is, mas i-boost natin yung confidence nila at kung ano man yung nila, di naman talaga maiwasan sometimes na may nagagawa yung mga kabataan na mga kamalian, but hindi naman natin to the point na sisihin sila, pagalitan sila, ganon. Kasi maging tayo rin na mas nakakatanda sa kanila is, nagkakamali rin naman. Kumbaga, turuan natin sila on how they accept mistakes. At syempre sa pagkakamali na rin yan, parang matututo sila dun eh. Yun yung parang for me yung essence ng child participation na kung saan bigyan sila ng kalayaang matuto, hindi lamang sa lahat ng mga tamang nagawa nila, maging na rin sa mga pagkakamali. Kasi hindi lahat ng pagkakamali is talagang kabiguan eh. Minsan talaga ito yung nagbibigay ng kumbaga, mas mapa-enhance sila yung sarili nila, magkaroon ng personal growth para sa kanila na kung saan, kumbaga, in the next battle nila is, alam ko na yung gagawin ko, ito na yung gagawin ko, kasi last time, ginawa ko to, nagkamali ako.
dapat gagawin ko to na hindi na wala nang ganito, wala nang ganyan kasi alam ko hindi to makakabuti sa akin. So, kumbaga, mas mag-growth pa yung maturity ng isang bata. Kaya ng sinabi ni Ate Donna. So, yun yung talaga napakalaga. Mahalaga talaga yung role, hindi lamang sa pag-guide, maging sa, of course, na subaybayan yung mga kabataan at higit sa lahat, wag nating lagi nating i-apply talaga yung positive discipline. Ayun. So, Tama. back to you, Martina. So, tama nga po, no, Kuya Akim, about nga dun sa pagkakamali, we can always try naman, lalo na kapag, nagkakaroon tayo, hindi naman lahat or definition ng mali is, hindi na natin pwede pang baguhin. Maybe yung una nating pagkakamali is hindi na natin pwedeng ibalik, but from that mistake, we should learn na next time, mas gagalingan natin or mas magiging matalino pa tayo sa mga desisyong ginagawa natin. Pero about po sa pag-uusap natin sa child participation, no? Ate Donna, ano nga ba ang pwede niyong maidagdag? Ano po ba yung mga karapatang nakasaad pa or like napapaloob pa po sa karapatan naming makiisa or child participation? Okay. So, ayon sa UNCRC, yan, meron akong listahan. Nilista ko. Yan. So, ayon sa UNCRC, ang mga kabataan ay may karapatang makilahok sa iba't ibang gawain sa tahanan, paaralan at komunidad. Karapatang magkaroon ng akses sa tama at sapat na impormasyon at makapag-isip ng malaya. Karapatang bumuo ng grupo at sumali sa mga organisasyon. Karapatang pumili ng relihiyon o paraan ng pananampalataya. Karapatang ibahagi ang kanilang mga opinyon at saloobin. At meron din silang karapatang seryosohin, syempre, at aksyonan ang mga hinaing at rekomendasyon nila. Meron din karapatan ng mga kabataang magbigay ng rekomendasyon para mapaunlad ang mga batas, serbisyo at programa sa lugar na kanilang ginagalawan tulad ng tahanan, paaralan, palaruan at bansa. Merong karapatan ang mga kabataang bumoto. Merong karapatan ang mga batang makialam sa pondo ng gobyerno. May karapatang maging bahagi ng media. Ang kabataan din ay may karapatang tumulong sa disaster preparedness activities. Meron din karapatan ng mga kabataan na ipagtanggol ang kanilang sarili sa korte kung sakaling sila'y makasuhan dahil sa paglabag sa batas. Okay? Ang mga kabataan din ay, yan, tulad ng binanggit ni Yue kanina, milyon-milyon ng mga bata sa mundo, pero dapat sila ay ituring bilang isang individual. Bawat bata ay dapat ituring isang individual. At, of course, ang kabataan ay may karapatang respetuhin, alagaan, at pakinggan. So, about nga po dun sa sinabi ninyo, pinakamas na ano po ako dun about sa pakikiisa, lalo na sa preparedness natin sa mga nangyayari, especially, this past few weeks, sunod-sunod yung lindol, which is nakakagulat dito sa Pilipinas. And about po dun, no, maganda po rin na sa schools, marami na rin pong organizations which is gumagawa din sila ng groups na maaring makapag-participate ang mga bata as or to lead sa kapwa din nila kabataan sa dapat nga gawin, no? Or para ipakita din ang kakayahan nila or yung skills nila para makapaghanda dito. Pero about nga po sa kanina pa po nating pinag-uusapan na decision making o ang paggawa or pagsama sa paggawa ng decision, maybe as an individual or as a group, no? Maaari po ba tayong mag-share based on our personal experiences about sa ano nga po ba yung mga experiences natin sa decision making? Nakaganda po ba ito as we grow? And also, ano pa nga po ba ang mas natutunan ninyo about sa decision making? So, magsisimula muna sa'yo, Yue. Nakamute ka ata, Yue. Ayun. Ayan. Wait lang.
Saan na nga po ulit tayo? So, may sorry po, medyo maano kasi yung brain ko ngayon. Nasa ano na ta, pinag-uusapan na natin is about child participation to decision making. Sarili na nating karanasan or sarili na nating point of view about participating about decision making decisions as an individual or as a group bilang isang bata. Ang pagiging bahagi ng decision-making process sa iba't ibang aspeto ng buhay ay nagbibigay ng mga aral sa pagkikipagtulungan, responsibilidad at pagpapahalaga sa bawat isa. Ito ay nagbibigay daan upang mas maging anong tawag doon? Proaktibo at maging bahagi ng mga pagbabago magdadala ng positibong epekto hindi lamang sa akin kundi for example kundi pati na rin sa aking kapaligiran at komunidad. So, ikaw po kaya, Kuya Akim, about po sa decision making. So, about po sa mga natutunan ninyo sa pakikiisa po dito. So, ayan, no. So mag-share na rin ako ng personal experience ko, no. Kasi high school pa lang. So, kumbaga napaka-active ko na when it comes sa mga leadership, na ganon. So, kumbaga ano tayo. Kasi inisip ng marami pag high school kasi kung nasa position ka, you are fame, you are chuchu-chuchu-melet. Of course, parang naging mindset ko rin yan. But habang tumatagal yung panahon is doon ko na-realize na napaka-crucial pa na ng role ko. Kasi kasi every time na may mga decisions, especially sa school, kung nagkakaroon ng mga SBM validations, nagkakaroon ng SIP, hindi yung SIP na ano ha, yung school improvement plans ng isang school. Of course, familiar yan sa DepEd. So, involved talaga si SSG na ngayon is SSLG na ngayon. So, ngayon, nagpo-propose kami ng mga activities sa mga gusto ng mga kabataan. Of course, no, as bilang representative ng of course ng student organization, kailangan talaga na always i-consider namin is yung mga hinanaing ng mga kabataan. For example, gusto nila mabalik yung intramurals, yung mga sports, and yung pageant sa foundation, of course, pinaglalaban talaga namin yan sa mga council meetings, ganon. So, until such time na, na-realize ng mga mas nakakatanda sa amin, especially mga teachers na, ito pala yung gusto ng mga kabataan. Kasi kapag pinapakinggan natin yung mga bata, mas ganado sila na mag-participate, na makilahok, yung, kumbaga yung ganon. So, andun sa nangyari yon, and of course, maganda rin yung resulta kasi nga mas tumaas yung enrollment list ng school namin, as well as mas bumaba yung drop rate din, no? Then of course pagdating naman sa college, practice din namin yan kasi of course naging matagal yung pag-election, but yung hinanaing talaga na mga kapwa namin mag-aral na magkaroon ng wash day every Merkules, no, since part of the legislative body pa rin ako, so we propose a resolution. Of course, hindi lang kami yung magsasalita lang, kundi with all the documents talaga. So, doon ko rin natutunan, no, yung resolution making, yung paggawa ng batas. So, talaga napaka-satisfying talaga, no. So, that is why I encourage all the youth at ng mga kabataan na hindi lamang for experience lang, kundi magagamit natin yung mga experience na to in the near future kung sakali maging professional na tayo. Kasi marami tayo nagsasabi, yung skills na natutunan mo sa pakikilahok mo is talagang magagamit mo hindi lamang pang short term, kundi pang long term na rin. So, until such time na talagang napaglaban namin yung wash day, and ngayon, every Merkulis na po yung wash day ng USMKCC. So, we are so proud of that, and sana sa ibang mga schools din, sa community, of course, community, ito na yung Kalambag, no, na ginagamit natin yung platform na to, not just to spread awareness, but also makapagbigay na rin ng tamang informasyon. Kasi sabi natin doon na kanina na yung mga kabataan is talagang karapatan nila na magkaroon ng sapat na informasyon na gagabay sa kanila. And yun yung role ni Kalambag ngayon. Kaya nandito tayo ngayon sa Kalambag, no? Of course, sa tahanan, maging sa tahanan na rin, kahit saan man tayo mapunta, talagang lagi natin tatandaan na yung pakikilahok natin sa anumang bagay is talagang napakahalaga
na ating matutunan na higit sa lahat, ma-practice din sa araw-araw na pamumuhay. So, how about you, Ate Donna, no? Baka may gusto kang i-share na experience mo rin na maaari rin namin kunan ng inspirasyon. Of course, ako, no? Lalo-lalo na sa akin. At baka sa ating mga kabataan, no? Of course. Go, Ate Donna. Thank you. Actually, yung experience ko din, medyo malapit-lapit din sa'yo, Akim. Oo. Nung ako'y college, dahil part ako ng student council. And para kasing may gustong ibabang pulisiya yung school admin na magkaroon ng mandatory uniform sa Mm-mm. SHS at saka sa isang specific na department sa college namin. At syempre, um, bilang leader, hindi ka Ah, basta-basta dapat magde-decide, ay hindi, labanan natin yan, hindi pwede yung mga mandatory, hindi pwede yung mga mandatory uniform. Hindi naman pwedeng mabilis magde-decide ka lang agad-agad ng gano'n. Kasi kapag ka tinanong mo yung mga estudyante mismo, merong iba sa kanila na ayaw ng uniform, pero meron ding mga gusto ng oh. uniform. Yung mga gusto ng uniform, syempre kasi yun yung mga wala masyadong budget pamporma no? Na ayaw Oo. naman nila na makikita ng mga kaklase nila na paulit-ulit yung damit nila. 'Di ba? So nakakaano din kasi yun sa self-esteem, 'di ba? Kaya okay sa kanila yung uniform para at least pare-parehas. So sa Mm. pagtingin ng ibang estudyante, gusto nila, yung iba ayaw. So dapat bilang isang leader, ikaw yung mag-ano no, na parang ikaw yung mag-unite ba Oh. ng kabuohang magiging call ng estudyante. So yun, so yun siguro yung isang mahalagang natutunan ko na kung ikaw yung leader, hindi ka pwedeng basta-basta magde-decide para sa ibang tao. Dapat Mm. dapat lagi mo silang tatanungin para yung ipinaglalaban mo, sigurado ka na yan talaga yung gusto nila. Opo. Opo, doon papasok din po no si minority rights at saka si majority role na talagang kaakibat talaga no na laging partner ni child participation. So, ayun. Yes. Uh, Martina, baka ikaw Oh, may gusto baka ba kang yan? i-share. Oo. Yes po, no, about din po sa decision making. As an officer din po sa classroom and also being an officer din po pangkahalahatan way back when I was in elementary. Mag halos araw-araw din pong lumalabas yung decision making o paggawa ng desisyon, no? Pero gaya din po ng sabi ninyo, Kuya Akim and Ate Donna, lagi ko rin pong sinisimula na makinig muna. Dahil maaring iba-iba man tayo ng opinion, pero in one point, nagkakapare-parehas tayo ng gustong mangyari. But before that, we should always listen sa mga iba pa pong tao. So, and also being as a leader, dapat handa ka po sa lahat ng ginagawa ninyo. Dahil gaya nga din po ng sinabi sa akin dati ng advisor namin, um, being a leader, kailangan mo ding maging handa sa mga sasabihin ng tao sa'yo. Not just positively, but handa ka them to judge about the decision that you are making. But Mm. about that, dapat alam mo din kung paano panindigan yung desisyong ginagawa mo dahil nga you are leading them, dapat alam mo din lalo na kung nasa tama ka. But besides that, sa pakikinig po, no, doon po nagsisimula na you're a good leader dahil gusto mo munang mapakinggan yung mga saloobin at opinyon ng mga taong nakapalibot sa'yo bago ka gumawa ng sarili mong opinyon. Minsan yung pagiging selfless natin ay may maganda ding point sa buhay natin. Dahil sabi nga nila, no man is an island, hindi lang umiikot sa'yo ang mundo. Kaya kailangan mo ring makinig sa nakapalibot sa'yo about making decisions and also sa pamamagitan din nun, makakabuo tayo ng isang magandang desisyon. So, yun po, no. Mm. Ikaw po Okay. kaya, Kuya Aki, may maidadagdag ka pa po ba about sa discussion natin today? So far, no, talagang natumpok na lahat ni Ate Donna, Yue, at saka ikaw, Martina, no. So, napakaganda ng discussion na to kasi kumbaga one of the memorable experience in Calambag kasi talagang masasabi natin na we are not just empowered mga youth, mga kabataan, kundi masasabi rin natin na napakaganda ng epekto ng child participation no sa ating buhay sa pang-araw-araw. So back to you, Martina.
About nga po sa paano natin i-practice ang child participation, no? Ate Donna, ano nga po ba yung maidadagdag ninyo about sa paano natin ipa-practice ang child participation, especially dito sa ating bansa? Ayan. Of course, sa para sa mga kabataan, kailangan mangialam tayo. Lagi tayong mangialam, lagi tayong magtanong. Ayan, sa kung ano yung mga programa, pulisya ibaba sa atin. At lagi tayong siguro i-demand natin, no, na magkaroon tayo ng seat at the table na pakinggan nila tayo. Man. Pero para matupad talaga ang ating right to participation, dapat tiyakin ng gobyerno at ng mga CSOs, mga NGOs, at ng mga mamayan, no? Tayo ay tulong-tulungan tayo na number one, kailangan natin tiyakin na kinikilala talaga ng bawat tao ang kakayahan ng mga bata. Yun. So, kahit naman nahayaan lang nila tayong magsalita, pero sa totoo lang, hindi naman talaga tayo nire-recognize as their equal. So, kailangan bawat isa sa mga tao ay kinikilala tayo mga kabataan bilang isang individual na na isang equal ninyo. Merong equal na karapatan tulad ninyo. Kailangan din tiyakin na merong nakalaang pagkakataon or merong opportunities sa mga kabataan para tuloy-tuloy silang makilahok. So, role ng gobyerno yan, ng mga CSOs, NGOs, mga mamayan, at laging bibigyan ng avenue to engage ang mga kabataan. At kailangan ding tiyakin na handa ang mga government agencies at iba pang mga grupo para suportahan ang partisipasyon ng mga bata. At kailangan tiyakin na binibigyan ang mga bata ng kakayahan at kapangyarihan na makibahagi. At kasama na nga dyan ay yung pagbibigay sa kanila ng tama at sapat ng impormasyon. So, thank you po, no, Ate Donna, sa lahat ng mga kaalamang na i-share niyo sa amin ngayong araw. Tunay ngang naging masaya ang episode natin ngayon. But before that, may I synthesize everything mula sa sinabi ni Yue, Ate Donna, at ni Kuya Akim. So, syempre no, the right to participation, no, ang karapatan nating makiisa ay karapatan ng bawat isa, hindi lamang ng kabataan, kundi ng mga adult. Maybe they guide us, gaya nga ng sabi ni Ate Donna kanina, hindi lahat ng mga opinion o saloobing ibinibigay nating kabataan ay tama at makabubuti sa atin. Sa pamamagitan nito ay naipapakita natin, no, na ina-acknowledge natin yung guidance na ibinibigay sa atin, especially ng adults, at sa pamamagitan ng pakikiisa natin, ipinapakita din natin na naihubog tayo ng mga adults na maging isang mabuting tao, maybe in the future and also now. Sabi nga nila, kabataan ay pag-asa ng bayan, kaya sana panindigan natin iyon bilang bata. Hindi lamang about sa pagbibigay ng opinion natin or pakikiisa, but through our actions. Dahil tayo nga ang susunod na magmamana ng mundo, maaari sanang mahubog tayo sa isang mabuting individual dahil maaaring isa tayo sa magiging mamumuno o sa mamumuno sa ating bansa. Hindi mo man alam, ikaw ang magiging susunod na presidente ng Pilipinas at pinuno ng ating bansa. Kaya sana isipin natin na ang bawat desisyon na gagawin natin at ang pag-participate natin ay may magandang kinalalabasan in the near future. Ngunit hindi natin ito magagawa or hindi ito magiging possible to do kung walang mga mas nakakatanda or adult na sumusuporta sa atin. Kaya sa pag-celebrate natin ng National Human Rights Consciousness Week, sana ay maging isa ang layunin natin, mga kabataan at syempre mga mas nakakatanda sa atin. Dahil kung magiging isa tayo sa layunin at may isa tayong positibong aksyon sa mga bagay na kinahaharap natin, ay mas maganda ang patutunguhan natin. Ikaw po ba, Ate Donna, may maibibigay ka pa po ba sa aming mga insights pa o kaya
mga natutunan mo rin, no? So, syempre, hindi lang naman kami yung natuto ngayong araw. Oh, yes, na napakarami ko ding natutunan na salamat talaga sa mga share yung stories ngayong araw. Siguro, last words na lang. Na yung sa sinabi nga ni Martina kanina, na tayong kabataan daw ang pag-asa ng bayan, tayong kabataan ang susi ng kinabukasan. Para sa akin, hindi. Ay, hindi lang. Hindi lang tayo para sa kinabukasan kasi ngayon pa lang ay meron na tayong kakayahan para makibahagi, para mag-ambag sa ikaunlad ng ating bansa. Ngayon pa lang habang mga bata pa tayo. Hindi natin kailangang hintayin yung Na, kinabukasan. Kaya mga bata, kaya lagi po namin kayong inaanyayahan, ini-encourage na sumali kayo lagi sa mga discussions, sa mga consultations. Lagi kayong mag-seek ng information. Dahil ang pagiging self-aware, self-conscious, ay bibigyan kayo ng abilidad para mag-spread pa ng awareness sa iba. At yun, tulong-tulong tayong lahat para gawing maganda ang mundo natin para sa lahat. Yun lang. thank you po, no, Ate Donna. Masasabi po talaga namin napakasaya ng episode natin ngayon. Hindi lang masaya, pero nadagdagan na kaalaman natin na hindi natin inaasahan na sa simpleng pag-uusap lamang ay mabubuksan natin yung mga ganitong kind of discussion and ma-share din natin yung kaalaman natin sa iba pang mga kabataan. Ikaw po ba, Kuya Ahim, some announcement and last word? Okay, no? So, bago siguro ako, si Yue na lang muna para proceed ako sa announcement mamaya. So, Yue, baka may gusto kang idagdag? None na po. Ay, Nana, okay, no? So, okay, nabalik na rin sa akin. So, talagang naniniwala ako dun sa advocacy ni Miss Universe 2022, Arboni Gabriel, no? Dun sa quote, yung sa parang quote niya na na if not today, then when? So, kung hindi ngayon, kailan pa? So, I think this is the right time, no, na tama yung sinabi natin doon na hindi na natin hintayin yung kinabukasan, yung bukas. Kasi ngayon, alam naman natin lahat na malaki ang abilidad ng mga kabataan, no, na tawag nito na mapaunlad ang ating bansa, ang ating bayan. Kaya tama yung sabi ni Ate Donna na i-encourage natin, especially ako, kasi wala ako dito ngayon sa harapan nyo, sa screen na to, na nagsasalita sa inyo, kung hindi ko pinaktis yung karapatan ko na makilahok sa anumang bagay na may na incline sa lipunan. So wala akong masasabi ngayon kung wala akong karanasan at isa pa, hindi mabubuo yung self-esteem ko kung hindi ko pinaktis yung karapatan ko na makilahok sa mga gawain, sa mga aktibidad, programa ng ating gobyerno. At lahat nito, Ate Donna, si Yue, si Martina lahat ng aming nasabi ngayon alam natin na bunga ito ng aming pakikilahok sa mga programa ng ating paaralan, ng ating komunidad. Kaya napakahalaga, no, na talagang i-practice natin yung child participation kasi dahil dito, no, mas masasabi natin na talagang mababago natin yung buhay natin, no, from magiging mas mature pa tayo, mas makikita yung personal growth ng bawat isa sa atin. So sana darating yung lahat yung araw na I think this is the right time na rin, no, na talagang lahat ng mga bata makikialam na, no, with the guidance of our parents, of course, with the guidance of our adult supports, na talagang panindigan talaga natin yung matuto tayong manindigan para sa ating bayan, sa ating bansa, o maging sa ating kapwa kabataan. So, ayan na sa ating announcement. So, proceed na tayo. Baka ma-enjoy ako sa pagsasalita. Wag niyo pong palalagpasin ang bawat episodes po ng Kalambag, no? Ang Kalambag po ay laging napapanood po, no, sa Kalambag official Facebook page and sa Inet Philippines and sa TISO channel. Correct me if I'm wrong sa pagkabigkas ko. Every Saturday po yan, 1 to 2 p.m. po. So, aside from Kalambag po, meron pa po kami mga online platforms, no? Isa rin po dito is yung Senior City na tumatalakay sa ating mga lolo't lola, no, na mga aktibo pa rin, no? Mapapanood po sila mamaya rin po, kada Sabado rin po yan.
3:30 to 4:30 po. Correct me if I'm wrong po. Or 3 to 4 3 to 4 p.m. po yan, sorry po. And every Merkules din po, no? Mas bibigyan din po natin ng tawag nito, ng importansya rin, no? Yung mga person with disability po natin na mga kapatid din po yan. Every Wednesday po yan, no? Sa inclination or inclusion. Every Wednesday po yan. 3 to 4:30 p.m. po yan. So wag niyo pong papalagpasin ang iba pa pong mga activity, no, na nagpo-promote ang child participation po kabilang ang INET, no, ay laging susuporta sa inyo. So back to you, Martina. So, this episode, marami talaga siyang na-share. Maybe hindi lang sa akin or sa atin dito sa Zoom, maaaring sa lahat din ng nanonood, no? So, syempre, inaanyayahan din namin na lahat ay manood ng Kalambag every Saturdays, hindi lang sa area namin, kundi sa lahat ng area. Dahil ipinapangako namin na marami kayong kaalaman at points mula sa iba pang mga tao ang matututunan ninyo. And also, inaasahan namin na ang lahat ng natutunan ninyo ay gagamitin nyo din or magagamit nyo din sa pang-araw-araw na buhay ninyo. So, muli kami ang Kalambag NCR at muli nating pagkikita. Hi, thank you, Martina, Thank you you. and Akim. Thank you po. See you next episode.